At wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Matindi ang script ng mga kawatan. Umay gulay, desperado na. Matindi ang diversionary tactics na ginawa ng gobyernong nakangiwi ang panga-anak ng kagwang naman yawards talaga Magpakademonyo talaga ang demonyo, pero malas nila. Kuya Bongo pumalag sa mga paratang, ang resulta, punit ang script ng mga kawatan, anak ng baka. Vice President Inday Sara Duterte, next na nga ba sa kanilang script? Aba, naturang Vice Presidente, tinawag na tamad si NGWM. Benz Dizon, huling-huli sa kanilang ginawang kababalaghan ni Buying. Sila la rin po ang naglaglag sa kanilang mga sarili. Basta ang kawatan, kawatan talaga yan, anak ng baka. Palike po muna mga kabisdak sa mga bagong pasok, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Maniniwala pa kaya ang taong bayan sa mga buhaya sa kanilang diversionary tactics? Na hirap po nilang ilihis ang isyo patungkol po sa korupsyon sa flood control under Marcos admin na 1.2 trillion po ang hinahanap ng taong bayan na karamihan ng proyekto ay palyado at mga multo, anak ng kagang Pilit nilang hinahatak, dinadivert ang isyo sa kanilang mga kritiko, lalo na po ngayon kay former President Rodrigo Roa Duterte at pati si Vice President Inday Sara. Paano kaya nila ikukunik dito sa flood control issue at si Bongo? Matindi ang sapak ng mga kawatan. Reko. Kaya ito mga kababayan ko, bistado. Actually, kagabi ko po napanood yung interview ni Buying na talagang ang plano nila ay itong si Bongo. No? Kalad ka rin yung pangalan ni Bongo tungkol dito sa corruption issue, anak ng baka. Paano ho nangyari? Ito po ay may kaugnayan sa pagkalas naman ng pamilyang Diskaya dito sa ICI. At malamang sa malamang pinipilit po nilang busalan ng script itong pamilyang Diskaya at gusto nilang hatakin si Bongo. Ang problema, hindi man mahatak-hatak at anong ikokonek. Kaya hito po, pakinggan natin yung interview ni Buying. Halatang-halata ang kanilang direksyon. We will still pursue cases naman in court. The Diskayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad-lahat Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. Tingnan mo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman? Yung kay Senator Bongo. Of course. Ano yan kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special, special areas of concern in researching the capabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo
That's what you call low-hanging fruit, Pinky. Anak ng kamote, Bunyeng. Oy, grabe na to, no? Ang issue ay 2020 to 2025. Pero ang inimbestigahan, 2016 hanggang 2022, anak ng baka. Paano po natin malaman ang totoong mastermind? Flood control ang pinag-uusapan. Bakit ba? Yung mag-anak ni Kuya Bongo, mayroon bang flood control issue? Binigyan ba ninyo ng proyekto sa panahon ni Bongbong Marcos? Ang sagot, wala, zero. Zero budget nga po ang distrito ni Kong Pulong Duterte at mga taga Davao. Tapos ngayon, anak ng kamote. Makita mo lang si Bunyeng, mabwisit ang mundo mo, araw mo eh. Pero at least dito maliwanag. Ang diversionary tactics nila, talagang hatakin si Bongo kasi si Bongo, yung tatay yata nila, pamilya noon, meron talagang construction company. Noon pa yon. Pero ang pinag-uusapan kasi 2022, wala man. Kaya siguro umatras si Diskaya dito sa ICI dahil pinapakain na script at kalad ka rin si Kuya Bongo. O tingnan mo, huli rin dito si Vince Dizon na di umano'y nag-usap sila ni Boying Rimulya, nagpaplano sila kung paano kalad ka rin si Bongo sa issue po ng korupsyon sa panahon ni Bongbong Marcos. May gulay, panoorin natin. Very, very clear again, no? Nag-usap kami ni Ombudsman Boying kagabi nung linabas ng mga Diskaya yung kanilang desisyon na hindi sila magko-cooperate. Well, sabi nga ni Ombudsman Boying, tignan natin, no, sa mga susunod na linggo, kasi yung unang kaso na final natin kasama ang mga Diskaya, ready na yon, magiging ready na yon for filing sa Sandigan Bayan. At alam naman, non-bailable yung mga kaso doon. So, malapit na ang malapit na magkaharap-harapan talaga dito. At tingin ni Ombudsman Boying kahapon na nag-usap kami. Nag-withdraw? Hindi ko alam kung nagulat siya, pero he was not happy. No? Alam mo naman si Ombudsman, fire yun. So kailangan tayo. Kailangan. Ombudsman fire sa kalukuhan, anak ng kamote ka, Vince Dizon. Ito, inamin niya, nag-uusap sila, nagplano. Anong plano ho ninyo? Ito, pakinggan natin. Kung saan tayo dadali ng ebidensya tayo. Nagsisimula na kami ngayon. We are looking at connections between the Diskayas and CLPG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. At after namin, nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga Diskaya na hindi na sila magko-cooperate, tinawagan niya ako. No, at nag-usap kami at meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. O, tingnan mo ha. Okay? Huling-huli ang mga kasamaan ninyo. Narinig nyo? Meron na silang plano, nag-uusap na sila kung paano i-connect si Bongo at paano imbestigahan ang previous administration. Anak ng kagwang talaga, animal. Wala na, nagulo na, hilong-hilo ng taong bayan dito. May maniniwala pa kaya dito sa inyo? Paano nangyari? Ang pinag-uusapan natin, 2022-2025, umamin si Bangag na mga ghost project sa flood control, 1.2 trillion, tapos bigla ka mag-imbestiga 2016 to 2022 at gusto ninyong hatakin ang pamilyang Duterte. Grabe na talaga to. Hindi na po pwedeng palampasin ang taong bayan. Ginugulo na tayo. Niloloko na tayo. Ang tunay na mastermind, si Bongbong, si Saldico at Martin Romualdez, yan ang mga tunay na mga mastermind. Anak ng baka naman, Grabe na tong kababalaghan. Heto, hindi po yan pinalampas ni Kuya Bongo at agad sinagot ni Senator Bongo ang mga paratang ng mga animal na mga kawatan. Pakinggan po natin ang mga banat ni Kuya Bongo. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago.
Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Correct. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin nyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano at taga Mindanao, Anggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At tama ka dyan, Kuya Bongo, mantakin mo. Si Kuya Bongo, 27 million po yung bumoto yan. Number 1 po yan. Nakaraang midterm election. Kung kurakot pa yan ni Dio, sana hindi manalo yan. Tsaka ang daming natulungan yan. Malasakit Center, Super Health Center. My God. Tapos bibirahin nyo si Kuya Bongo. Animal talaga. Marami kayong mga kalaban dito. Mantakin mo yung 27 million na bumoto. Sinong gumagawa ng issue? Si Buying. My God, di man niyang binoto ng milyon-milyon. Grabe, no? Napunta kay Bongo. Tangina, Saldico, Romualdez, Marcos lang ang pinag-usapan dito. Biglang atras kay Bongo. Oh my gulay. Serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit nung hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Correct. Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot.
please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Ang dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na merong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Yan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga eh. Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Puta, narinig nyo yun, mga kawatan. Panagutin natin ang dapat managot dito. Okay, hirap na hirap talaga sila paano i-divert ang issue sa pintuan ng Malacanang. Hindi po Bungo ang gusto naming ipakulong, kundi Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Tsaka malabo na wala nang maniniwala dyan. Sa mga pautot ni Boying, kalukuhan na talaga maniniwala, si Raulo na talaga. Tuloy, Kuya Bongo. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam. Bilang isang public servant, noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito. May negosyo na po ang pamilya ko. Correct. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Pambira, yung pamilyang Bongo, matagal na talagang mga negosyante. Noon pa yan, sinasabi na ho ni Tatay Digong yan eh. Bago pa naman nagiging politician. Siguro, tama, bago si Kuya Bongo pinanganak, negosyante na yung mga magulang nila. Anong problema doon? Basta hindi nagnakaw sa kaban ng bayan, okay lang yan. Wala pong masama doon. Tingnan mo bakit si Martin Romualdez, may-ari ng mga TV network. My God, naglimas sa kaban ng bayan. Tuloy Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po
Meron sin nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, tulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Correct. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, may nang tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Wala na. Masyado nang halata ang mga buhaya. Putangin ng mga kawatan kayo. Halata na masyado. Hindi na ho ito po pwede. Talaga. Wala nang kakagat pa dito sa mga diversionary tactics ng mga animal. Halatang halata. Paano nangyari? Bunggo. Pwede ba siguro Bongbong Marcos? Ayan. Pero Bunggo, puta kalayo na. Mali nila dahil Bunggo pa yung napili nilang ginawang diversion. Kasi nga, medyo malapit kasi meron ngang kamag-anak may construction company. Pero wala na daw eh. Noon pa yan eh. Wala na nga sa panahon ni Bangag eh. Talagang gusto lang nila i-connect sa mga Duterte. Oh. Umaatras na ngayon. Paatras na lang, paatras. Katapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po ng nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat tumbukin. Anong kinalaman ko dyan sa 2017? Meron mga joint venture sila. Please check. Imbestigahan niyo po. Panagutin niyo, kasuhan niyo. Willing po ako maging complainant. May mga pagkukulang.
Willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Correct. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Malabo to. Malabo makaladkad si Bongo. Kasi si Bongo sa akin ang pinakamalinis na senador. At saka siya yung nagtatrabaho para sa akin. Tingnan mo naman, magbaysunog, nandun, bagyo, nandun, lahat nandun na eh. Tapos, babahiran mo ng ganitong klaseng issue, mukhang malabo. Hindi yan magna-number 1 kung kurakot yan. Tsaka, masyado nang halata. Siguro kung yung una, pinapalitaw na nila si Bongo patungkol dito, medyo siguro, may maniwala, pero hindi eh. Kasi ang flood control nangyayari 2022. Ghost under Marcos admin. Paano nakaladkad yung Bongo at mga Duterte anak ng baka? Nakakatawa. Talayo. Kung layo ko dyan. Correct. Kinalaman ko dyan. Pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan. At meron bang problema. Kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi. Kasuhan nyo po. Po akong kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Naka-focus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Sir, tuloy lang natin kunti. sir, there are claims that the Discayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Ngayon bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang layo ng inatrasan niyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control. Tama. At yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. 27 million ang bumoto dyan. Litong-lito na ang mga buhaya kung paano nila tatakasan yung galit ng taong bayan. Puta, Bongo talaga ha.
Bongbong Marcos po ang hinahanap ng taong bayan, hindi Bongo, mga kumag kayo. Kung tayo na hinahatak ninyo, pinipili talaga kasi nga si Bongo malapit sa mga Duterte. Kasi puntarya ngayon, si Vice President Inday Sara, yun ang maliwanag. Ang tanong dito, may kakagat ba sa mga pakawala ng mga buhayang script na mga walang kwenta? Putsa, magkano kaya Vince Dizon? Magkano kaya ang bigay sa'yo? Sumasakay din si Vince Dizon sa laro ng mga kawatan at mga buhaya. Oh my gulay, wala na talaga. Lahat sa bagay, si Vince Dizon, appointed man yan ni Bongbong Marcos, wala siyang magawa. Kundi sumayaw siya sa apoy ng mga demonyo. Sa sayaw ng apoy ng mga demonyo, sasayaw siya dyan, sasabay siya. Kasi pag hindi siya sasabay, buljak abutin niya, tingnan mo ang Diskaya, hindi sumabay. Ayan, ipapakulong daw. Tuloy, Kuya Bongo. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan. Pag ilihis niyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI with the investigation? Sabi ko nga, willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron pong may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Kung may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong paatras yung investigasyon. Delivered po pala yung kanino. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Lumalabas na yung katotohanan eh. Paakyat eh. Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perfecto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala eh, 22 to 25. Hindi Correct. Yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Mismo. Sa tingin yung target po kayo? Isang kalukuhan na utang ina, ang issue under Marcos admin, ang investigasyon under Duterte admin. Sino ang mahuhuli natin doon sa 1.2 trillion flood control projects na puro ghost projects under Marcos admin? Kung yung investigasyon sa Duterte admin, anak ng kagwang talaga naman. Pinagtatawanan na po tayo ngayon ng buong mundo. Ang mga hungang, ang Pilipino ay hindi tanga. So, masyado lang tayong nagpadala dito sa mga kawatan na ito, mga demonyo, na pilit nila nililihis ang kwento. Nandun na, tumbok na talaga natin eh. Natumbok na lahat. Andiyan na, Saldico, Romualdez, next Marcos. O tangin na, pinili talaga yung isang Bongo, no? Kasi nga, malapit kay Inday Sara, anak ng kamote. O tuloy. You're being targeted. Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Pag-identified with the Duterte. past President Duterte. In-eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam niya naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niya naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam niya po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Sa inyo, yung announcement po ng investigation doon sa CLTG ay panglilinis lang. Yes. Mismo! Bakit? Ang layo eh. Binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee, isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After 2 months, babalikan mo, tas sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinoprotection. Open nga yun. Andyan bukas po yun sa hearing sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate.
willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na ako pa maging complainant dito kung kakailanganin. Kahit kamag-anak ko, kasuhan nyo kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Correct. Hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At for the record, retired na po yan. 2019, may facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022. 2019, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa hearing. Kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi siya anumulus. Importante, wala siyang katotohanan. Sabi ko nga, expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang kamag-anak ko o hindi sila kunin ng Panginoon. Based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo po, tama? Ganun ba? Apo. Sir, sino yung retired? Yung license nila. License nila. So they're not operating anymore? Yeah, no more. Since when? Ito, last po yata nila is 2019 at officially 2022. Retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila nila ginagamit. Alam niyo itong Diskaya, uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Ang daming dapat tingnan na lugar, Mindoro. Bakit ka atras doon sa 2017 sa Davao, hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang idawit yung pangalan ko. Sabi ko, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Tingnan mo ha, 2017 daw nakakontrata, no? 2019 yata daw, hanggang 2019. So nag-stop na yun. Kasi nga, hanggang doon na lang yung contraction at tinapos na lang nila hanggang 2022. So ibig sabihin, matagal na nag-stop, hindi na nangungontrata. At hindi pa flood control. Yung mga proyekto, anak ng kamuti. Bunyeng, anong iskripto Bunyeng? Anak ng kagang naman talaga, halatang halata. Hindi flood control. Ang pinag-usapan natin flood control. Ang pinag-usapan natin 2022, 2025. Bakit napunta sa 2017, 2019? Hindi ba flood control? Anak ng demonyo ang mga hinayupak. Oh. Wala na hirap sila. Paano i-divert ang issue? Alam nyo po, maliwanag na ito ay diversionary tactics at gusto talagang hatakin, no? Hatakin Bongo Duterte. Kasi nga, wala na. Litong-lito na ngayon sila kung paano po nila iiwas ang issue sa pinto ng Malacanang. Kumakatok na nga eh. Nandiyan na, kitang-kita na. Kaya tuloy ito, si Bongo ang pinag-initan kasi nga may construction company nga naman yung magulang niya. Kaso nga lang ang problema, hindi mga flood control, yung proyekto at 2017, 2019 lang. Huling nakakuha ng proyekto at noong 2022 parang tinapos na lang yung mga proyekto at hindi na nangangontrata. Hindi flood control, anak ng baka, paano makonek? Kasi nga, gusto nilang i-connect sa mga Duterte. Kasi Kuya Bongo, malapit sa mga Duterte, kay Tatay Digong, at malapit kay Inday Sara. Kaya si Inday Sara, hahatakin nito ngayon. So yung next sa script nila, si Inday Sara, putang na may maniwala pa kaya? O ito, pakinggan natin si Vice President Inday Sara. Oh. VP, good morning po. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President kaugnay doon sa mga flood control projects po. Sasagutin niya ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, sobrang
magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So, ibig sabihin, siguro, alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Si BBM pa lang. Ma'am, may mga kasi nga, may script na nga dahil. Yung script na ganito na yun si Kuya Bongo tapos hahatakin ka dahil. Kaya kumpiyansa siya. Pati si Martin Saldico hindi makulong. At ang sinisisihan si Bongo, mukhang si Bongo pang makulong, anak ng baka. Wala nang maniwala to, anak ng kamote tuloy na yun. May natanong na po sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan. Kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at desisyon talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Aper tayo dyan, Day. Kaso nga, Day, maging state witness itong animal na tambalos-los para ituro kayo, anak mo. Pati si Kuya Bongo, yun yung script. Puta. Yan ang Chris, maliwanag naman yan. Maliwanag na ho yung script nila. Alatang-alata. Pabalik-balik lang yung script ni Buying. Mula umpisa kay Bantag, kay Tibis, Pastor Kibuloy, Tatay Digong, hanggang dito. Pabalik-balik. Si Buying yung director lahat yan. Si Buying gumawa ng script. Putang na, halatang-halata na yan. Noon pa yan. Thank you. Isang Manila Times. Ma'am, good morning po. Isa pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po, kapapasok lang po na balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang saka do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot, tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Aabot sa akin yung flood control project. Kasi kung hindi aabot sa kay BBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sure talaga yan. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bonoan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Correct. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at
si Senator Bongo sa kabilang side. Yun talaga, wala na silang ibang naiisip na script, madali lang basahin eh. Si Bongo talaga yung hatake nila. Pagkahatak kay Bongo, gagawa ng issue, gagawa ng kwento. Kung pumayag si Diskaya na hatakin yung pangalan ni Bongo kagahapon, malamang ano na ngayon, nagmaterialize na yung script nila. Kaso nga lang, kamalas nila, hindi pumayag. At ngayon, nabunyag tuloy din ni Buying, nabunyag din ni Dizon, na gusto nilang i-connect si Bongo dito sa flood control. Ang problema, walang flood control si Kuya Bongo. Kasi nga, ang gawin nila, pag na-connect na kay Bongo, next dito, Duterte admin at Vice President Inday Sara, ganong katindi ang kawatan. Pantakin ninyo, tandaan ninyo, bilyon-bilyon, trilyon po ang pera ng mga sindikato ngayon. Kaya nilang paikot-ikutin ang kwento hanggat sa malihis, hanggat sa mapagod ng taong bayan tungkol dito. Tuloy natin, Day. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay, anong bread po kayo? Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga, Taga Manila Times magaling. definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yun. Zaldico. Definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako hindi makain ang ugali, hindi makain ang korupsyon nila. Pero dahil merong tinapay na para sa kanila. Pandimonyo. Di ba merong pandimonyo? Meron. Meron din dahil tinapay na bagay sa kanila. Pandibuhaya. Di ba may tinapay na hugis buhaya? Pandibuhaya. Meron dahil para sa kay Lisa. Pandirigla. Pwede rin kay Saldico, pandisalawal. Tuloy tayo. Ay tinapay. Ang hirap nito sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Uy! Okay. Ensaymada Pinaglihi ako sa ensaymada. Uy! So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you. Ensaymada Bulagers ka pala, Day. Ensaymada, yung mayaman Ensaymada ngayon. Anak ng kamuti, bilyon yung pundo nila. Tuloy tayo. Thank you very much. Last question. Last question. Ay, sorry, may isa dyan si Mr. Jace. Last question daw. Ito, tungkol kay BBM. Yes, nakasana. Hi, ma'am. Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Correct. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni... Paano pamumulitika? Ikaw nga yung pumirma ng GAA eh. Ikaw nga pumirma ng General Appropriation Bill kaya nagiging GAA. Ang galit ang taong bayan, sabi-sabi mo pa, binabasa. Puro pala mga insertion, hindi ka nagbabasa, anak ka ng kwanggol ka.
Dapat ka makulong talaga ngayon. Pakulong mo dahil pag naging presidente ka dahil. Ni President Marcos, he said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Correct. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Correct. Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento na yung panggigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon, at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. Campaign period. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel Diba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. So, pag sinabi mong resign, okay lang yan, freedom of expression. Pero pag sinasabi mong outs, destabilisasyon na yan. Anong kaibahan ng resign? Ang resign, nakiusap ka. Yung outs, talagang pipilitin ka, sipain ka, patalsikin ka. Yun ang kaibahan. Yun yung destabilisasyon. Tuloy natin, Day. Takot. Paranoia, siguro. Kasi, di ba, pag ikaw ay... Hindi siguro, paranoia talaga yan. Paranoid. Insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Mukha pa lang ng paranoid na. Lalo na si Baki, budlat na budlat, 1,000 watts, animal, walang brown out. Maliwanag ang buhay kahit gabi. Paranoid daw Tuloy dayo. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. Diba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the President. So pinupuli si Inday Sara, minumonitor ni Baki. Anak ng kamuti talaga naman, Tuloy dayo. Makikita mong medyo paranoid.
Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi natatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nag-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung siraan pa. Gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Tama yan. Balik lang ako dun sa sinasabi ni Inday Sara na si BBM hindi nagtatrabaho. So, ibig sabihin, tamad. Hindi nag-instruct, ibig sabihin, walang alam. Kaya tama yung mga banat ni Vice President Inday Sara noon na si Bongbong Marcos walang alam. Hindi marunong magpresidente. So, anong alam? Polboron. Okay. Balik lang tayo dito sa tungkol kay Kuya Bongo at saka ikonik ko na rin si Vice President Inday Sara. Napilit nila hinahatak sa issue patungkol sa flood control. Tandaan nyo po, walang flood control na proyekto si Kuya Bongo, yung pamilya ni Kuya Bongo. At walang mga pondo ang kongresyonal ng Davao ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Paano po nila hatakin na ngayon pinipilit nila ikunik kay Vice President Inday Sara? At palagay ko mahirapan sila kaladkarin si Kuya Bongo at si Vice President Inday Sara, pero gagawa sila ng paraan kung paano ma-divert ang issue. Kasi nga, pag ang mga Duterte na ang mahatakin mo sa mga issue, magtitrending at matuon na ang sambayanang Pilipino dito sa isyong ipupukol sa mga Duterte. Bakit ginagawa nila ho yun ngayon? Sa akin, mukhang konektado pa rin po ito sa 2028 presidential election. Bakit? Kamakailan naglabas ng mga survey firm patungkol po sa presidential candidate sa 2028 at vice presidente. Pareho po nakakuha ng number 1 spot si Vice President Inday Sara at Kuya Bongo. Si Vice President Inday Sara ang gusto ng maraming Pilipino na maging presidente. At si Kuya Bongo naman ang gusto ng maraming Pilipino na magiging vice-presidente. Pag tiningnan nyo po yung survey, hindi kayang talunin yung dalawa kung yung survey ang pagbabasihan natin. Kaya ito ay part ito ng plan, demolition job for the 2028 presidential election. Kasi kahit anong anggulo titingnan mo, puta ang labo na ho nang pilit mong hatakin si Bongo sa issue ngayon ng mga ghost projects under Marcos admin. Unang-una, hindi po kaalyado si Bongo ni Bongbong Marcos para magkaroon ng proyekto ngayon. Pangalawa, walang proyekto ang pamilya niya na flood control sa panahon ni Bongbong Marcos na ang issue ngayon ay 2022-2025 na puro ghost projects at yung nakontrata ni Kuya Bongo ng pamilya ni Kuya Bongo ay 2017-2019.
So anong connect po sa issue ngayon ng 2022-2025? Maliwanag, diversionary tactics, nililihis ang tunay na may kasalanan na papunta na sa totoong mastermind na nakaupo ngayon sa Palasyo de Polvoron. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.